Alright mga kabsat, puntahan natin si Attorney Enzo Recto. Bakit hinayaan na lang ni Gatchalian ang Blue Ribbon hearing ni Nak Cayetano? Sige, pakinggan natin si Attorney. Bakit hindi nila pinigilan? Bakit hinayaan na lang Kakampi sa magtuloy-tuloy? katotohanan at kabutihan. Alam naman natin na si Win Gatchalian, hindi naman siya yung tipong bastos na Senate President pro tempore. Impression nga ang pagpapakilala nga kay Win Gatchalian, kaya nga siya tinutulak na maging Senate President na napapalit kay Cayetano. Si Cayetano, madakdak, at hardline. Si Soto rin, syempre hindi na rin acceptable sa iba. Oh, so sino ngayon ang posibleng parang unifier na mabait, na syempre nasa panig siya ng tama, pero hindi naman siya yung vindictive, hindi naman siya yung tipong mayabang. Si Win Gatchalian yun. Kumbaga siya yung bagong pinoproject na leader na acceptable sa lahat kasi unifier. Ay syempre kung ang gagawin ni Win Gatchalian, ipapa-aresto niya ba sila Pia Cayetano? Isa-cite in contempt? Ay magkakagulo. Syempre, magdadrama na naman sila Pia Cayetano, magdadrama na naman sila Alan. Kaya siguro, mainit na kanina si Junvic, kaya nga hinaharangan sana sila Pia Cayetano at saka sila Rubin, pero mukhang mas nang ibabaw, sinabihan siguro ni Senate President pro tempore Win Gatchalian si Junvic, wag na, hayaan na lang yan. Hayaan na lang yan. Kaysa sa mag-create ng senaryo o tension doon. Kasi kung magkakaroon ng tension doon, magdadrama na naman sila Win Gatchalian, sila Cayetano. Alam naman natin ang drama ni Alan Peter. Saka yung ugali nila Alan Peter, nila Marcoleta, nila Pia Cayetano, talagang hindi sila paaawat. Ano man ang mangyari, gagawin nila yung gusto nila. Hanggang sa ang pwede mo na lang nagawin sa kanila, arestuhin sila. Ang problema pag inaresto mo sila, hindi maganda sa impresyon ng Senado. Hindi maganda. Siyempre, ito kasing grupo nila Gatchalian, nila Soto, nila Lacson, nakita naman natin ang ugali nila. Ito sila, firm sila sa prinsipyo, pero hindi naman sila yung tipong bastos. Hindi ito tulad nila Cayetano, hindi ito tulad nila Marcoleta. Hindi. Kaya kung talagang gagawin nila yung gagamitan nila ng coercion, yung persa, para hindi matuloy yung hearing, magkakaroon ng tension at magkakaroon ng senaryo, commotion sa loob ng Senado. At kapag nangyari yon, papalakihin yan ng group nila Cayetano. Papalakihin yung issue na yan nila Pia. Kasi ang sinasabi na nga nila, kaya daw naman, nagpalit ng liderato ng Senado ngayon, kaya pinipilit daw na palitan nila Gatchalian kasi hinaharangan daw yung hearing ngayon. Kasi ayaw daw kasing pagsalitain yung 18 na ex-Marines. Yan yung sinasabi nila. Kasi ang pinoprotektahan daw ay ang administrasyon at si Martin Romualdez. Pagka ganun ang ginawa mo, na hinaharangan mo sila Cayetano, aarestuhin mo pa, ay magiging hindi maganda. Kaya ang siguro, naging desisyon na lang ng bagong liderato ng Senado, hayaan na lang yan. Hayaan na lang yan. Total, ano lang naman yan, lalabas yan parang meeting lang. Kasi officially, hindi siya hearing. Hindi siya kinukonsider na hearing. Wala namang mga staff ng Senado na nagre-record ng minutes. Wala. Actually, sila lang. Sila nga yung nag-arrange ng hall. Ang nag-arrange ng hall kanina si Alan Peter, tapos si Rubin Padilla. Wala namang nagtitake ng minutes. Walang nagtitake ng minutes. Walang nagre-record. Mga mga kababayan. Walang official Kaya, record. yung propaganda na sinasabi nila Cayetano na hinaharangan ang pagsasalita ng 18 ex-Marines na yan, hindi na nila magagamit yung issue na yan. Kasi pinagbigyan na sila, o sige, hayaan sila. Hayaan sila. Kaya lang, sa totoo lang, ang mga sasabihin ng 18 ex-Marines na yan, inaasahan naman na yan kung ano yung sasabihin ng mga. Kaya lang, makikita mo dito, hindi sila nire-recognize ng mga ahensya ng gobyerno. Bakit? Kasi Blue Ribbon yan, si Pia Cayetano ang chairperson, pero wala man lang sumipot galing sa mga ahensya ng gobyerno na inimbitahan nila. Bakit? Ay syempre, hindi naman sila kinikilala eh. Naglabas na ng statement ang palasyo, na ang nire-recognize ng palasyo ay yung bagong liderato ng Senado.
So ibig sabihin, hindi talaga a-attend dyan ang DBM. Hindi a-attend dyan ang DPWH. Hindi a-attend dyan ang DOJ. Kasi hindi naman kinikilala yung grupo na yan nila Pia Cayetano. Kaya yung nandyan, kita nyo, kaya lang naman marami yan kasi 18 ex-Marines yan. Nandyan lang naman yung 18 ex-Marines, si Baligod, sa si Mike Defensor. Wala namang ibang resource persons na sumipot. Yung mga DOJ, DBM, DPWH, wala. Sila lang yan. Sila lang yan, mga kabunyog, mga kababayan. Wala ring mga staff ng Senado na nagtitake ng minutes niyan. Kasi hindi mo naman kasi pwedeng, anong gagawin mo? Aarestuhin mo sila Cayetano? Ay mahirap yon kasi mga members pa rin yan ng Senado. Magiging kang diktador kapag ginawa mo yon. Alam naman natin sila Win Gatchalian, mga ano yan, mga professional yan. Kung unprofessional naman sa Senado, sila Cayetano eh. Kapag ginawa mo yung ginawa ni Cayetano na mga kaguluhan sa Senado, wala ka nang pinag-iba kay Cayetano. Kaya bagamat nandun si Jun Vic Rimulya para lang mag-maintain ng peace and order. Yung planong gagawin sana nila Jun Vic siguro na hinaharangan sila Ruben Padilla na wag makapasok dun sa venue ng hearing, hindi na ginawa. Hindi na ginawa. Para wala ng issue. Hindi na lumaki. Kasi pwedeng lumaki pa yung issue. Yun ang magiging laman ng balita eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako nauunawaan ko bakit hinayaan na lang. Hindi ibig sabihin na hinayaan na lang ay mahina sila Gatchalian. Hindi ibig sabihin na hinayaan na lang sila Cayetano na mag-hearing ay mahina yung bagong liderato ng Senado. Hindi yun. Alam naman natin ang karakter nila Gatchalian, nila Bam Aquino. Siyempre mga professional yan. Ang importante ngayon, sino ang kinikilala na bagong liderato ng Senado? Kinikilala na ng Malacanang. Ang kinikilala ng House of Representatives na counterpart nila sa Senate ay ang leadership ni Gatchalian. Ang kinikilala ng mga ahensya ng gobyerno ay ang leadership ni Gatchalian. Kaya nga kahit nag-imbita si Pia Cayetano dyan, wala namang a-attend dyan kasi wala namang kumikilala sa kanila. So, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, tingnan nyo kung sino lang ang umattend sa patawag ni Pia Cayetano. Yung 18 na ex-Marines at saka si Baligod at si Mike Defensor, sila-sila rin lang yan. Sila-sila rin lang yan. Pero hindi nila pwedeng persahin na umattend ang DBM, ang DPWH, ang DOJ. Kasi ang kinikilala ng palasyo, ng executive, kinikilala na liderato ng Senado ay sila Win Gatchalian. Ang kinikilala rin ng House of Representatives na counterpart niya na leadership ng Senado, yung grupo nila Gatchalian. Kaya para kila Gatchalian, hayaan na lang yan. Pagbigyan na lang yan. Pagbigyan na lang yan sa gusto nila. Ang lalabas naman yan, ang sabi nila Gatchalian, ang lalabas niyan, meeting lang naman yan ng grupo ng 18 ex-Marines at saka yung mga pro-Duterteng senador. Yan ang lalabas niyan. Technically, hindi siya hearing. Di ba? Kumbaga, technically, hindi siya hearing. Ang lalabas niyan, meeting. Wala namang nagre-record ng minutes na yan, hindi yan kinikilala. Pero bakit hindi pa kasi pinatigil yung meeting or yung yung ginagawa nila Cayetano ay para walang issue at saka para walang tension. Kumbaga, lang yan, hayaan na lang yan, wala namang mangyayari diyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ako nga hindi ko naman na pinapanood. Hindi ko naman pinapanood. Kasi mas malaking kaguluhan sa Senado kung kung hinayaan 'yon, mga kabunyog, na kung hinayaan si Jun Vic na arestuhin yung mga senador, magkaka-create ng gulo doon. Yun din siguro ang gusto nila, magkaroon ng gulo para mas mapag-usapan. Hunyog, hunyog, halikan na kasama ka.